Sui Consultancy. www.pakbettv.com. May ipapagawa ako sa inyo ngayon mga kapakbet. Napakadali lang naman ito. Bago natin simulan ang video, tignan nyo muna ang mga pampaswerte o feng shui lucky charm bracelet nyo at suriin kung ito ba ang tunay o peke. Ano ang sa inyo kapakbet? Tunay ba ang feng shui lucky charm bracelet na nasa iyo? Paano ba umiwas sa mga peking feng shui lucky charm bracelet? Ituturo ko yan sa inyo ngayon. Nakakatulong ang pagsusuot ng mga lucky charm bracelet para gumaan at dumalaw ang yaman papunta sa ating mga buhay mga kapakbet. Ngunit walang saysay kung peke ang nabili mong pampaswerte. Bagkus, malas ang dala nito. Kaya naman, kung nagbabalak kang bumili ng mga feng shui lucky charm bracelet at ibang pampaswerte na totoo at tunay, tapusin mo ang video na ito para iwas peke at maloko. Una, masyadong mababa ang price ng lucky charm bracelet. Unang-una ninyong dapat tignan mga kapakbet pagdating sa mga lucky charm bracelet ay ang presyo nito. Ang tunay o legit na feng shui lucky charm bracelet ay may presyong hindi masyadong mura at hindi rin naman masyadong mahal. Kadalasan sila ay nasa mga reasonable prices. Ngunit kung ang bracelet mo ay sobrang baba ng presyo, magtaka ka na dahil baka peke ito at hindi totoo. Mahirap gawin ang mga tunay na feng shui lucky charm bracelets. Kaya ang iba ay umaabot hanggang 500 pesos to 1,000 pesos. Nakadepende ang presyo ng bracelet sa materyales kung saan ito gawa. Napakadalang lang ng mga tunay na lucky charm bracelets na ang presyo ay mababa. Ikalawa, gawa sa plastic ang mga lucky stones. Sunod mo ring dapat tignan mga kapakbet ay kung saan gawa ang mga lucky stones o crystals sa iyong bracelet. Kung ito ay plastic, pwede ka nang magtanong kung tunay ba ito o peke dahil baka replika ito ng tunay na lucky stones. Ibig sabihin hindi ito bato. Ngunit may mga bracelets na gawa sa plastic pero tunay naman ito. Ibig sabihin, sa mga materyales na ginamit, ito ay nilagyan ng tunay na bato o crystals. Malalaman mo naman ang itsura nila mga kapakbet kung totoo o peking bato ang hawak mo. Masyadong makintab ang mga lucky stones na gawa sa plastic. Ikatlo, masyadong makintab at paiba-iba ang kulay. Kapag masyadong makintab ang bracelet mo kapakbet, lalo na kung hindi naman niya talaga karakteristik ang pagiging makintab, magduda ka na dahil baka peke ito. Halimbawa, sa mga bracelet na tinutukoy ay ang obsidian bracelet. Kung ito ay masyadong makintab, peke ito. At kung may inconsistent color sa bracelet na meron ka, peke rin ito. Ikaapat, kapag binibenta lang kung saan-saan. Kung bibili ka ng mga bagay o kagamitan kapakbet, saan ka pumupunta? Madalas nating puntahan ay ang mga lugar na kung saan ay katiwa-tiwala. Kung hindi mo kang katiwa-tiwala ang isang lugar, hindi tayo pupunta roon at bibili. Applicable rin ito sa pagbili ng mga lucky charm bracelets mga kapakbet. Kung binibenta lang ito kung saan-saan, ito ay maaaring replika lang ng mga tunay na feng shui lucky charm bracelets. Bumili sa mga trusted sellers mga kapakbet. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikalima, wala kang nararamdamang good energy. Isa rin sa mga dapat mong tignan kung bibili ka ng mga feng shui lucky charm bracelets mga kapakbet ay ang enerhiyang binibigay nito. Kung pakiramdam mo ay walang energy o walang nilalabas na energy ang bracelet na bibilhin mo o meron ka, ito ay peke. Peke ito dahil hindi ito na blessed or na cleanse. Ika-anim, pwedeng mabasag at masira.
Isa sa mga characteristics ng legit feng shui lucky charm bracelet mga kapakbit ay ang durability ng mga items na ito. Kadalasan, matagal masira ang mga tunay na lucky charm bracelets. Ngunit, kung pagkasuot mo pa lang ay naputol na ang tali at mukhang madaling mabasag ang mga bato sa bracelet, malaki ang tsansa na ito ay peke. Gayunpaman, may mga pagkakataon mga kapakbet na tunay ang feng shui lucky charm bracelet na meron ka kahit naputol ito sa una mong suot dahil may posibilidad na defective o luma ang nagamit na tali. Pero tunay ang mga lucky crystals na ginamit. Ikapito, walang certificate of authenticity. At ang panghuli mga kapakbet ay ang certificate of authenticity. Ang certificate of authenticity ay ang siyang makakapagpatunay na tunay o legitimate ang isang feng shui lucky charm bracelet. Kung walang ganito ang nabili mong bracelet kapakbet, maaring ito ay second-hand, replicate, o refurbished. Pwede kang humingi sa mga nagbebenta ng lucky charm bracelets ng isang certificate of authenticity. Sa panahon natin ngayon mga kapakbet, napakarami ng mga manloloko at inaabuso ang mga taong walang alam katulad sa ganitong mga bagay. Kaya naman, huwag kayong papayag na maloko at maisahan. Tandaan ang mga nasabi para makaiwas sa malas at mga pekeng lucky charm bracelet. Dito sa Pakbet TV mga kapakbet, makakasigurado kayo na ang feng shui items namin ay tunay at gawang may kalidad at higit sa lahat, ito ay blessed at cleansed na. Ngayon mga kapakbet, tunay ba ang lucky charm bracelet na meron ka? Or ito ay peke? Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.